Okay, so good morning to each and every one of you, and welcome to this special topic that I prepared to each and every one of you regarding one of the topics na medyo close po pagdating sa akin. And this is actually the topic that is related with plastic pollution. In this discussion, pag-uusapan natin, bakit nga ba naging isang napakalaking threat pagdating sa quality, okay? And at the same time, in the integrity of our environment, ang existence ng mismong problema na ito regarding the presence of plastic pollution and plastic waste that is already existing pagdating sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so in this particular discussion, I would like to each and every one of you to ponder upon this particular question. I want you to think of a world, okay, or your life without plastic. Ano nga ba sa tingin ninyo yung mga possible na mangyari? Okay? If we're going to think about this, parang napakadali lang para sa atin na tanggalin yung plastic pagdating sa buhay natin. But actually, we are now living in a world, it's already 2024, any year that you will be watching this presentation, na it's already the current year, pero dumating tayo dun sa point na ang plastic is no longer a want, but rather plastic, because of the ever-changing world, started to become a necessity. Or nagsimula na po tayo dumating doon sa point na parang kinakailangan na natin yung plastic. Na pagdating sa mga devices natin, the technologies that we are using, even when it comes to some of our apparels, we are now utilizing plastic. Okay, we already reached that point na kung saan we are no longer utilizing plastic because we want to use plastic. Or ito po yung alternative natin. But rather, we already reached the point na ginagamit na natin ang plastic kasi we need to utilize plastic. Now, in this particular instance, we already created that certain type of world that the use of plastic is already a need. Sa commercial, residential, agricultural, medicinal, ito po mga practices na to, lahat ng yan ay ginagamitan na po natin ng plastic. So kung titingnan po natin, bakit nga ba ito ang isa sa mga naging material na ni-utilize po natin. Why are we utilizing plastic? Bakit nga ba nagkakaroon ng mismanagement pagdating dito? So yun po yung pag-uusapan natin when it comes to this particular discussion. Okay? And hopefully at the end of this particular discussion, you will be able to understand na yes, we need plastic in some of our daily activities, pero we can still manage the presence of plastic waste around us. Okay? Now, pagdating po sa discussion natin, madalas po na mention natin or na-encounter po ninyo itong case ng iba't ibang mga klase ng plastics. Okay? So, nandito po yung kung titingin kayo sa ilalim ng mga bote or kung meron man kayong mga containers dyan. Not sure kung meron dito sa tabi ko. Okay? Yung mga containers ay probably napapansin nyo itong mga recycling triangles na to. Okay? So ito pong bawat isa sa mga to, kapag meron kayong nakita mga numbers dyan, ibig sabihin po nito, sila ay iba't ibang mga klase ng plastics. Okay? So different types po kasi ng plastics yung ginagamit po natin pagdating sa iba't ibang mga pangailangan natin. Iba yung pagdating sa bote, iba yung sa ginagamit sa mga containers, ng lotion, ng shampoo. Okay? We are actually utilizing different types of plastics. But nowadays, meron po tayong 7 basic types po ng plastics na nag-e-exist pagdating po sa mismong mundo. Okay? So ito pong 7 types na to ay we have type 1. Ito po yung tinatawag natin na polyethylene terephtane. Then yung second naman po, ito yung tinatawag natin na yung meron pong number 2, it is known as high density polyethylene. The third one, ito po yung tinatawag natin na polyvinyl chloride. Number 4, ito po yung tinatawag natin na low density polyethylene. Then yung fifth one, ito po yung tinatawag natin na polypropylene. Then yung sixth one, ito po yung polystyrene. And yung sixth one, ito yung other types ng plastic. Okay, so kung titingnan po natin, yung existence po ng mga plastic na to, ang reason po kung bakit nga ba sila ay merong ganung pangalan is because the plastics that we know or the plastics that we are actually utilizing are basically the general term. Okay? So general term lang po sila sa wide range ng synthetic or semi-synthetic na materials that use polymers as main ingredient. So yung term po na plastic ay available po or naging available dahil dun sa property na available sa
mga materials na to, known as plasticity. Okay? Yung plasticity po ng mismong plastic makes it possible for plastics to be molded, to be extruded, or pressed into solid objects of various shape. Kasi meron nga po siyang pliability. It is malleable as well. Na ma-manage po natin or naiiba po natin yung mismong structure na nagmamanifest dito sa mga materials na to. So, pwede po itong makapag-adapt sa iba't ibang mga shape. Then at the same time, dahil po sa ito ay naglalaman iba't ibang mga properties katulad na laman ng pagiging lightweight, pagiging durable or flexible, and medyo mura kung tutuusin po kaysa sa ibang mga raw ingredients, ito na po yung madalas na ginagamit natin. Because of its versatility, kung titingnan po talaga natin na halos sa lahat na nakapaligid sa atin ngayon, in my case, ito, okay, it is containing plastic. Okay, so we already reached that point na gumagamit talaga tayo ng plastic. For this discussion, I will not be totally antagonizing the existence po ng plastic. Kasi dumating na nga po tayo dun sa point na kinakailangan talaga natin to. What I want you guys to understand is that we can still manage ito pong mga waste na na-produce natin at possible na i-produce pa natin in the future. Okay? So yun po yung goal natin pagdating sa discussion natin for today. Now, kung babalikan po natin yung iba't ibang mga types ng plastics, okay? So, meron po tayong iba't ibang mga toxicity code pagdating po sa bawat isa sa kanila. So, yung meron pong pinakamataas dito na toxicity is the one that is present on number 3. And that is PVC. Okay? So, ito pong polyvinyl chloride or the PVC para po doon sa mga medyo aware pagdating sa mga bagay na to. This is a construction material na ngayon ay hindi na po siya masyadong ginagamit because of the toxic fumes na maaari po nitong ma-produce. At ito po ay isang considered din as a carcinogen or maaari po itong mag-cause ng cancer because of the different chemicals na maaari pong lumabas mula sa material na to. But the rest of the different types of plastic, ang pinakamalaking problema na lang po natin dito ay yung existence ng kung sila ba ay recyclable or kung gaano sila katagal na nade-decompose under perfect condition. So let's look at this particular percentage. In the whole world, mapapansin po natin na yung polyethylene terephtane or yung PET or PETE, katulad na lamang po ng mga bottles or yung mga ginagamit po sa mga bote, okay, bote ng tubig, okay, mineral water, iba't iba pa po na containers, energy drink, okay, yan po ay ginagamitan ng type 1 na plastic, okay. While yung second naman po na pinaka-common na nare-recycle, ito po yung polystyrene or kilala din po natin bilang mga styrofoam. Okay? Then, the third one na pinakamadali po ma-recycle, ito po yung HDPE or tinatawag po natin na high-density polyethylene. Na sila naman po yung naglalaman ng mga detergent bottles, yung mga kulay puti na mga containers. Okay? Then, at the same time, yung mga milk jugs, plastic cases. So, yun po yung ilan sa mga available pagdating kay polyethylene. Ito po tatlong materials na to, pero focus muna tayo sa dalawang to. Madali po kasi sila ma-recycle kasi kapag sila ay nainitan, they have the tendency to be malleable. And at the same time, kapag po naging malleable sila na rin po yung possible na gamitin bilang raw ingredients or raw materials sa paggawa pa ng ibang mga bagay. Para po dun sa mga individuals dito na katulad ko na nanonood ng mga 3D printing ng mga videos, yung kanilang mga ginagawa, actually, gumagamit po sila dito ng recycled na polyethylene terephtane or ng PET or ng HDPE para dun sa mga ginagawa nila na mga 3D na materials. Okay? So, they are actually maximizing these types of plastic. Kaya pwede po silang ma-recycle. Then, yung next po na pwedeng ma-recycle is type 4, low-density polyethylene. Then, mapapansin din po natin yung recyclability nila nakadepende din sa kung gano'n nga ba sila kadalas na nare-recycle. Okay? Then, in the case of number 5, for polypropylene, ito naman po ay occasionally recycled. So, 3% po of the total mass or the total waste po ay yung nare-recycle. Then, polyvinyl chloride, less than 1%. Then, yung other types naman po ng plastic na gumagamit ngayon ng iba pang mga raw ingredients other than petroleum products. By the way, ang common po na raw ingredient pagdating sa plastic ay yung natitira po pagdating sa petroleum products. Well, yung the rest for type 7, okay, sila naman po ay gumagamit ngayon ng iba't ibang mga klase ng mga raw ingredients. Probably mga na-recycle na po ng mga plastics, kaya minsan, it is already the end of their particular shelf life.
Kasi ang kanilang significance na lang po or ang kalang may dadagdag na lang ay kapag nagamit na po sila as another raw ingredients or kapag sila ay natunaw na lang. Okay, kaya hindi po or mahirap nang i-recycle yung type 7. But the rest of the plastics, commonly po sila ay nare-recycle. Okay? Then, when it comes to their length sa decomposition, pinakamabilis po dito na ma-decompose ay yung polyethylene terephtane. Sorry for that. Then, we also have the presence of the next one ay yung type 5, then type 6, then type 2, then type 4, then never na po yung sa PVC, pati na rin do sa other types ng plastics. Okay? So, that's just an overview sa kung ano nga ba yung plastic. Okay? Pero sa discussion po natin ngayon, kaya po siya magiging significant when it comes to environmental science kasi pag-uusapan po natin dito yung malaking concern natin regarding plastic waste, as you can see. Okay? Bilang taga-Hagunoy, taga isang coastal community, sobrang common po na ito ay site pagdating sa location namin. And for this discussion, ang ginawa kong title dito, for those of you somewhat ring a bell pagdating sa part na yan, ay yung konsepto po ng dagat ng basura. At paano nga ba natin maayos ang plastic waste management pagdating sa ating bansa? Okay? So, for this discussion, ito po yung magiging focus natin. And to simply give you some facts sa kung ano nga ba yung current na status ng lagay ng plastic waste management pagdating sa ating bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo, let's look at these studies. According to Yambek of 2015, 1.90 million metric tons ang mismanaged na plastics sa Pilipinas. Or sorry, sa buong mundo. Okay? Then at the same time, mapapansin po natin dito that 0.75 na plastic waste ang napupunta po sa mismong ocean. Okay? The statistics po hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po. That's according to Yambek of 2015. And according also to Yambek of 2015, number 3 ang Pilipinas sa pinakamaraming nag-e-emit at naglalabas ng plastic sa buong mundo. Okay? While in the study of law of 2001, ang Pilipinas naman ay pang-5. Okay? Bumaba man yung level ng Pilipinas, mapapansin po natin na pasok pa rin tayo dun sa top 5. But the problem here, pagdating po sa mismong study na to, pinapamukha sa ating mga Pilipino na we Filipinos are the problem. But actually, hindi lamang naman po ang mga Pilipino ang meron pong problema pagdating sa bagay na to. Tandaan po natin na ang Pilipinas, ito po ay matatagpuan natin sa Pacific Ocean. And plastics that are coming from different parts of the world ay maaari po mapunta sa mismong bansa natin because of the movement of waves. Na mamaya-maya po pag-uusapan natin kung bakit nga ba significant itong movement ng waves na to pagdating sa existence ng mga plastics sa Pilipinas. Pero on statistics, sinasabi po dito na ang number 1 ay ang Pasig River na nag-e-emit ng plastic diretso sa bodies of water na nakapaligid po sa atin. Specifically sa Manila Bay. Pero medyo misleading po kung titingnan talaga natin yung mga figures na to. Kasi marami po sa mga basura na to ay hindi lamang po napoproduce sa Pilipinas, kundi dinadala lang sa Pilipinas. Halimbawa na lang po dito, marami po tayong mga basura na inaangkat po at dinadala sa atin mula sa Canada, US at Japan. At ito po ay kasama sa mga bilang na to. It was created by other countries pero nilagak sa Pilipinas. So, it's already a part of our problem. It is already a part of our jurisdiction. So, those are some of the things po na available pagdating sa mga bagay na to. So, in reality, kung titingnan po natin, at least 5 trillion pieces ng plastics na ang naka-float on the surface of water. At ang tubig nga po ang pinaka naging or ang dagat ang pinaka naging common or pinaka-convenient na tapunan ng basura. Kasi kung titingnan po natin, kapag biglang umulan sa isang lugar, aagos ang tubig mula sa isang mataas na lugar papunta sa mababang lugar, then it will drain in the ocean or it will drain in the Manila Bay. Halimbawa na lang po dito sa San Jose del Monte. Okay? Ang connected po dito na river system ay ang San Jose, Marilao, May Kawayan, o Bando. Labas nito ay sa Manila Bay. Ganun po ang movement ng mismong basura. Kaya po kung magtatapon tayo ng basura sa bodies of water,
or accidentally ito mapupunta sa bodies of water, mapupunta ito sa Manila Bay. At makaka-attribute po yun doon sa number ng plastic na already na nag-exist sa katubigan natin ngayon. Now, ano nga po yung pinapakita nitong mismong study na to? Okay? Pinapakita lamang po nito na ang plastic waste, roughly around 18.2 trillion pounds of plastic has been produced worldwide since 1950s, na equivalent po ito sa 1 bilyong elepante, 80 million na blue whales, 822,000 Eiffel Towers, and 2,000 or 25,000 Empire State Buildings. Ganun po karami na yung plastics na na-produce po natin. And currently, nasa 244 million metric tons or 224,000 metric tons ang plastic na available po sa ating katubigan in all bodies of water. Okay? Then kung titingnan po natin, mula noong 1950s na gumamit po tayo ng plastic, exponential ang growth ng mga plastic na itinatapon po natin. Kung ganyang karami yung plastic na available po sa mundo, paano na lang po natin ito mare-recycle? Kung titingnan po natin, ang trend po nito is roughly around 3.7% a year. And 6-fold po yung naging increase pagdating sa plastic production. It is exponential kung titingnan po natin. Napakaraming plastic, saan sila napupunta? Kung hindi naman po lahat ay napupunta sa landfill. Babalik po tayo dun sa idea na sila ay napupunta sa bodies of water. Hindi naman yung mapupunta sa hangin. They are not floating. They are not yet floating. So that's the emergent problem. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Probably sa tabi nga ninyo baka meron ditong kalat na plastic. Okay? Or baka meron kang kalat na plastic sa bulsa mo. Now, paano nga po ba nakakarating sa bodies of water ang mismong basura? Many of this waste ay nanggagaling po sa land-based na problema. Okay? And some of these plastics, diretso po ito na napupunta dahil sa ginagawang fishing activities sa mga tao. Katulad na nga lang po ng mga maing-isda, katulad na lamang ng mga katulad na lamang ng mga nasa barko. Okay? Some of them tinatapon ng mga individuals na galing sa beach or sa coastline. Okay? Yung mga nagpa-party diyan, yung mga pumunta or gustong pumunta ng La Union, pumunta ng Siargao, pumunta ng Boracay, Puerto Galera, or anywhere. Then diretsong itatapon ng basura sa bodies of water. That's contributing to a lot of problems. Okay? Then kung titingnan po natin, yung bilang po ng mga plastic na to, hindi pa kasama dito yung mga tinatawag po natin ng mga microplastics. Na yung mga microplastics, ito po yung mga maliliit na plastics ngayon na maaaring makonsume ng tao at ng iba pang mga organisms na makaka-apekto sa kanilang growth. Okay? Hindi lamang po kasi yung mga plastic na nakikita lang natin ang problema. Pati rin po yung mga plastic na hindi natin nakikita, madalas, sila po yung nagbibigay ng mas malaking problema when it comes to different ecosystems. Okay? Now, kapag po pinag-uusapan natin itong mga bagay na to, bakit nga ba problema in the first place ang plastic? Okay? By 2025, it was estimated that the 250 million metric tons of plastic will be available in our oceans. And by 2050, mas marami pa ang plastic kesa sa mga isda. 80% ng mga plastic na to ay nanggaling sa lupa. Sino nakatira sa lupa? Living. Tayong mga humans, okay? Tayong mga tao. 32% of plastic leak into environment worldwide. Hindi po kasi ito nadidispose o hindi po ito na-emit o hindi ito natatapon ng tama. 90% of plastics in the sea are microplastics and they can take 400 years to break down. 8 million tons of waste end up in the oceans from coastal nations everywhere. At pasok nga po sa top 5 dito ang Pilipinas. And according to a lot of studies, at ilan din po sa mga studies that I actually observed, some of the literatures that I included, 60% of all the seabirds have consumed plastic. Okay, so apologies na lang po dun sa sound, sa ingay ng aso sa kapitbahay. Okay? And it's a huge problem kasi we are already experiencing these things. Kaya yun po ilan sa mga malaking problema po talaga natin. Okay?
Hindi po natin pinapalaki yung problema, pero malaki na po kasi talaga yung problema, kaya kinakailangan natin ng emergent na solusyon pagdating sa mga bagay na to. Okay? Now, plastic pollution already entered our food chain. Okay? Nag-exist na po ito or naging available na po ito sa mismong food chain natin or matatagpuan na po natin ang plastics even sa pagkain natin. Kung hindi pa po ito nakakatakot na point of view, well, I'm not sure kung ano pa po yung pwedeng magbigay ng takot sa inyo pagdating po sa existence ng plastic. Okay? 79% of 8.3 billion tons of plastic na naproduce na nga po natin globally have already accumulated in the landfills. Only 0.5% lang sa kailangan na recycle. While 4.6 metric tons or billion tons ang discarded or naitapon. According to the Federal Environment Agency, nakakita na sila dito ng iba't ibang mga microplastics na available sa seafood na maaari po mapunta sa human consumption, available din po sa food wrapping, even sa dust at sa plastic bottles. And in recent studies, meron na rin po nakitang mga types of microplastics na suspended in the atmosphere. Those are the problems. Okay? Medyo dramatic lang yung pause. Pero, yun po yung mga problema natin. Yun po yung mga problema na kinakaharap natin. That is why we need to act now. Okay? Kung kulang pa tong facts na to, we have here some images. Plastics could create a lot of problems. Yung mga malalaking plastic, maaari po ito magdulot ng entanglement. Probably, umiwas na kayo sa paggamit ng mga plastic straw nung nakita niyo yung video ng isang turtle na merong straw na nakalodge sa kanyang ilong. Pero other than the straws, napakarami pa pong iba't ibang klase ng mga plastics na nag-e-exist. Meron po tayo dito mga fishing nets. Then in the case of this albatross, sa kanyang sikmura, hindi po ito nilagay, kundi nakita lang po talaga ito, nade-decompose ito mismong albatross na ito, that inside the gut of this particular bird, meron na po mga plastic particles na siya ay na-consume. Same case na din po ito ng deprivation pagdating sa pagkain. Akala niya busog siya kasi marami siyang nakain, pero hindi naman niya nabibreakdown yung mga pagkain na yun. And in the end, this particular organism will just die. Okay, so yun po yung mga concerns natin regarding this case. Other than the ingestion, possible na entanglement din. And in some locations, kung titingnan po natin, especially here in the Philippines, we can actually state that the plastics are everywhere. According to the study, under the Plastic Count Pilipinas, I will be sharing the link later on, or ilalagay ko po sa description box nito para ma-check po ninyo. According to Plastic Count Pilipinas, in the Philippines specifically, ilan po ito na sa mga na-survey na nila ng mga locations. In the Manila Bay in Bolinao sa Pangasinan, sa Palawan, and even the Kalayaan Group of Islands. Plastics are everywhere. Okay? Matatagpuan po sila sa mga coastlines and even sa mga mangrove areas. Remember our discussion regarding the existence of mangroves. Sa Pilipinas, ang mga mangroves po hindi lamang ito basta-bastang pinuputol, kundi sa ibang mga locations dito po matatagpuan ng mga basura. Kasi they are the nearest to the coastlines. So sa mga coastlines po na to, dito natin makikita talaga yung gravity ng basura ng mga tao. Pero what more, yung makikita po natin na plastics na palutang-lutang sa tubig. Baka naliligo kayo sa kahit anumang beach na pupuntahan ninyo this coming summer, vacation, then akala ninyo jellyfish yun, yung pala plastic. Okay? So napakarami pong plastics talaga kahit saan. Okay? So ilan po yun sa mga pinoproblema natin at kinakailangan po talaga natin na bigyan ng solusyon. That is the reason why knowing kung ano po yung current status sa buong Pilipinas ay sobrang halaga. And that is where we researchers, when it comes to plastics, ay pumapasok. Okay? Kung tinignan po natin yung mga datos na to, according to Gomez, hindi pa po kasi napapublish itong study na to, and this actual study is actually coming from UPMSI or UP Marine Science Institute, that the mangroves are the most vulnerable coastal region in the world. Okay?
yung mga prop roots ng mga mangroves, sila po yung nagtatrap ng most plastics and also make them the most vulnerable. So, makikita nga po natin to. And in our case, ito po ay sa case ng, if my memory serves me right, ito po ay nasa Cavite. Okay? Pero in our case, bigyan ko lang po kayo ng example. In Hagunoy, sa Bulacan, meron pa po dito mga mangrove forest. And makikita nyo po kung hindi mga kabahayan na nandito, meron po dito mga tambak ng basura. Okay? Hindi lamang po pagbaha ang nagiging problema natin, kundi nagiging problema din po natin dito ay nakakapatay sila ng mga organisms na sana ay tumutulong sa atin. Okay? So those are some of the problems din po na nag-e-exist pagdating sa part na to. Okay? So, other than this case, kung titingnan po natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, these coastal regions na napakarami, meron pang mga mangroves dito kaso they are not in the best quality. Okay? Dahil iba pa nga mangrove forest gusto pang putulin or pinuputol pa para makapagbigay daan pagdating sa creation ng isang airport that is being glorified by some individuals. Pero ang mga mangrove forest, tandaan po natin, napakalaki ng significance nito pagdating sa pagpapalamig sa mundo. They are carbon-rich forests kasi sila yung pinaka-efficient sa pag-absorb ng carbon dioxide at iba't iba pa mga greenhouse gases in the atmosphere para mabawasan ang pag-init ng mundo. And if we are killing them by means of cutting them down, tinatanggal sila para tabunan nga ng panibagong infrastructure for reclamation or nagiging tambakan ng basura, ito po yung nagiging malaking problema natin. Okay? Bakit umiinit naman ang puno? Ang examples ng puno, mga mangroves. Okay? So yun po yun sa mga kinakailangan po natin consider pagdating po sa mga bagay na to. Then another case, okay? According to the report of Plastic Count, ocean current transports plastic from land to isolated islands. Around 60% of labeled PET bottles and other packaging in Pag-asa Island were foreign brands. Isolated po ang Pag-asa Island. Okay? In the documentary that I will be attaching as well, pagdating po dito, I am hoping that you watch it tungkol po dun sa yaman sa kailaliman, tungkol po sa study sa West Philippine Sea. One of my mentors, Dr. Deo Onda, ay isa po dun sa mga nakausap pagdating po sa mismong documentary na to. At makikita nyo po talaga dun na yung problema pagdating sa plastic bottles ay hindi lamang po ito mga brands available sa Pilipinas, kundi ilang mga brands po dito ay available sa ibang or nanggaling pa sa ibang mga bansa. So ibig sabihin lang po nito, paano ito nakakarating dito? Territory ito ng Pilipinas. Okay? Ulitin lang po natin. Territory ito ng Pilipinas at sa atin po ang West Philippine Sea. So, bakit po mapupunta itong mga plastic bottles na sa mga isolated islands? Dahil po yun ngayon sa current na available pagdating sa ocean. Okay? Kung paano nga po ba umiikot yung mismong tubig na available po dito, paano nga ba rumalagasa yung mga alon or yung agos ng alon, it can actually direct yung movement ng mga plastics na to dito sa mga specific na locations na yan. Okay? Then also, on the documentation from Plastic Count Pilipinas, bukod po dito sa mga isolated na islands na to, katulad nga po nitong minention po natin kanina, ito po mga nakikita ninyo dito ng mga plastic bottles, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, na-observe din nila na nalaman nila kung ano nga ba yung mga common types ng mga plastics na nag-e-exist dito. So the composition of this particular plastics actually varies by location. At pinapakita rin po nito na kung ano nga ba yung trend sa paggamit ng mga tao na nakatira sa mga lugar na to. Halimbawa na lang, in the case of Manila Bay, ang pinaka-common na type ng plastic ay yung mga wrappers, disposables. Sa Eastern Palawan and Western Palawan, ito naman ay mga fishing lines. Okay? So napapansin po natin na yung distribution ng plastic litter ay nakadepende rin talaga sa kung sino nga ba yung mga tao na nakikinabang doon sa mga lugar na yun. Okay? Ay kung titingnan po natin sa Pag-asa Islands, ang pinakamarami dito are the ones that are related with ropes. Okay? Then at the same time, yung mga fragments po na nakuha mula sa iba pang mga plastic waste na naitapon po sa West Philippine Sea.
or probably sa South China Sea, then umikot na lang po ito papunta sa West Philippine Sea. These activities, okay, na available po dito sa iba't ibang mga lugar ito, pinapakita rin po sa kung ano nga ba ekonomiya na nag-exist dito sa mga specific localities na to. If that's the problem, dun din po natin makukuha kung ano nga ba yung mga possible na solution pagdating sa kanila. Kaya po inaalam natin itong mga bagay na to. Okay? Kasi once malaman po natin kung ano nga ba yung mga common na plastic waste, malalaman din po natin kung paano nga ba natin may iwasan yung mga risk na maaari pong ma-provide ng mga bagay na to. Take note, kapag ang isang plastic material, meron po itong high use and high dispersal, katulad na lamang ng mga plastic labo, okay, madali po silang mapunta sa malalayong lugar. So, mas malaki po yung dispersal nila, mas malayo yung kanilang nararating, kaya mas malaki yung problema na maaari nilang makuha or maaari po nilang ma-provide pagdating dun sa mga localities sa kanilang kapupuntahan. Okay? Habang yung mga merong low usage pero low dispersal, sila din naman po yung mga kinoconsider natin na nag-i-stay lang sa isang specific na lugar kasi masyado silang mabibigat. Okay? So, the more that these materials ay merong mataas na dispersal rate, mas malayo yung kanilang mararating at mas maraming problema ang kanilang maaaring maibigay sa mga localities na to. Okay? The more risky it is, at most common po ito. Okay? Walang brand. Ito yung pinaka-common na plastic na ginagamit natin na tinatapon natin. So, paano po natin iibahin yung consumption patterns natin? Okay? Kung titingnan po talaga natin, that's the reality way. So, ano po yung mga pwede natin gawin? Okay? According to some studies of UPMSI, they actually try to come up with the idea of the utilization ng iba't ibang mga microorganism para matulungan na ma-decompose ang plastic. Based on the study of Perganan, okay, actually, Sir Jay, na isa po dun sa mga naging facilitators namin, okay? He's taking up his master's degree. Okay, so, in his particular study, tinignan po niya dito yung existence ng mga biofilms na tinatawag po natin. Merong mga types ng gastropod or isa po itong type ng mollusks that are actually feeding on plastic. Then some of these plastic particles, sila po yung nagiging plastisphere na pinamamahayan na ngayon ng iba't ibang mga algae. Okay, nakakatulong po sa mismong water column. Kaso nga lang po, minsan, dahil sa existence po ng mga algae na to, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag natin na HABs. Or ito po yung mga harmful algal blooms na katulad na lamang po ng dinoflagellate na sila po ay ginagamit or sila yung mga types ng algae na dahilan ng red tide kapag ito po ay nadala ng isang plastic particle, halimbawa na lang, okay? Nagkaroon ng red tide sa Cavite. Then meron dinoflagellate, isang colony ng dinoflagellate ang dumikit sa isang plastic at ito ay napunta sa Bulacan. Maaari pong dumami dito sa right condition yung dinoflagellates na available dito sa plastic waste na yan at magkaroon ng red tide din even sa Bulacan. Okay? Hina-hijack ngayon or sinasakyan ngayon nitong mga algae na to yung mga plastics na yan para magkalat ng lagim. Yung po yung tinitingnan natin kung bakit nga ba pati yung mga plastics ay consider din po na problema hindi lamang physically, hindi lamang microbiologically, kundi pati na rin po sa phycology level or sa mga algae level. Kasi ang red tide, ito po ay nagre-release ng toxins at maaari pong mamatay ang mga shellfish at maaari din po ito ikapatay ng mga tao na kakain ng mga shellfish na to. Okay, so yun po yung iniiwasan natin. Then there are also some studies, halimbawa na lang po dito yung mga estudyante ko dati sa senior high school, they actually came up and observed a study pagdating po dun sa case ng pagkain ng mga mealworms sa styrofoam. At nakita po nila na effective sila na mag-degrade ng mismong or mag-biodegrade ng mismong plastic, specifically styrofoam, tsaka ng polyethylene. Kasi nga po, itong mga materials na to ay kinakain or kinoconsume ng mga mealworms na nagkakaroon sila dito ng enzyme with the aid of some microorganisms or some bacteria para ma-breakdown ng plastic na to. So, meron na po tayong konting solution. At least, meron po nagiging solution. And katulad ng ngalan din po nito, that there are some gastropods na kumakain ng plastic.
So nakakatulong din po na unti-unti silang ma-degrade. But here's the case. Katulad po na na-mention ko kanina na possible po na magkaroon dito ng transport and dispersal, ang common na problem na po natin ngayon, other than the existence of macroplastic or mga plastics na nakikita natin, nandyan rin po yung problema pagdating sa microplastics na maaari po itong makonsume ng iba't ibang mga small organisms at makonsume ng medyo larger organisms at magkaroon dito ng tinatawag po natin na bioaccumulation until magkaroon ng biomagnification. So ang bioaccumulation po, ito yung point na merong mga toxins na napupunta sa isang organism. And once makain ito ng iba pa mga organisms, yung mga na-accumulate na plastic na to ay magsasama-sama at dadami ito sa katawan ng isang individual. Kaya po nagkakaroon dito ng tinatawag natin na biomagnification. Yung toxins na available dito sa mga specific na microorganisms na to, na kapag nakain ng mga mas malalaki mga predators, depende na lang po sa food chain, okay? Nagmamagnify na po ngayon yung toxins na maaari mag-manifest. And since we humans are considered as apex predator, na sa atin ngayon ang pinakamaraming toxins na maaari po natin makuha mula sa pagkain na to. Another problem, another thing na related po with ecology. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Kaya po emergent na problem ito. And I am hoping that you guys will understand kung bakit nga ba pinag-usapan natin mula nung umpisa yung food chain, food web, tsaka yung transfer ng iba't ibang mga materials. Kasi it is happening even in the case of biomagnification. Okay? Then meron din po tayo release dito ng iba't ibang mga contaminants. Na in the end, katawan natin yung mga problema, so kinakailangan po natin dito na mas marami pang solusyon. Kung titingnan po natin itong mga datos na to, ito pong mga studies na to from UP Marine Science Institute and some of the researchers in the Philippines, wala po siya masyadong highlight. Wala pa po siya sa spotlight kung titingnan po natin. Pero sobrang ironic na tayo sa archipelagic country pero hindi natin pwedeng kainin yung mga isda kasi meron tayong problema pagdating sa plastic waste. Okay, so tingnan po natin yun. That is a huge irony na nag-e-exist. So let's hope that it will no longer happen. Hindi magsasuffer ang generation mo, generation ko, generation natin, at susunod pang generation. Babalik at babalik tayo dun sa idea ng sustainability. Okay? Now, according to Dr. Marieta Bañez Sumagaysay, kay the Executive Director po ng NRCP or ng National Research Council of the Philippines from the Department of Technology, plastics are readily available, attractive, but unsustainable option when left unchecked. Yun po yung parati nating tatandaan. Hindi po natin inaantagonize sa plastic, ha? Hinaharap lang po natin yung mga facts. Kasi nga, kapag sobra, sila ay nakakasama na. Okay? Sa case po ng plastics, it is not true that with big things come in small packages. With plastics, big threats come in small particles, specifically nga po yung existence ng microplastic. So ano po yung possible na solution po natin dito? Ang solution po natin dito ay harapin kung ano nga ba nag-exist na problema pagdating po sa tinatawag natin na sachet economy sa ating bansa. Most of the plastics ay nanggagaling sa mga sachet. Okay? In the Philippines, tayo po nagko-consume ng isa sa pinakamataas na amount ng sachet sa buong mundo. Roughly around 163 million pieces a day. Hindi po natin masisisi yung economy ng Pilipinas kasi ito po yung kaya natin eh. Ito po yung kaya ng masang Pilipino. Pero according to Gaia, okay, kinausap po dito yung iba't ibang mga manufacturers na source po ng problema. Doon sa 60% po ng mga plastic na to, nanggagaling po ito sa 10 companies. And some of these particular companies include Nestle, Unilever, and Procter & Gamble. Nestle declined to disclose the volume of sachets produced or sold in the Philippines. Hindi po nila sinagot. Okay? So we are unsure kung gaano nga ba karami yung napoproduce ng Nestle. And if you are utilizing Nestle products, gaano nga ba karaming basura ang existing.
tingin ka lang sa supermarket, tingin ka sa Pure tingin ka sa sari-sari store. Gano'n nga ba karami sa mga bagay dito ang hindi gawa sa sachet or hindi nakalagay sa sachet? Di ba kukunti lang? Candy, shampoo, sabon, gatas, kape. Lahat ng yan naka-sachet. Okay? Those are a lot of problems na nakokonsume po natin. Chichirya, pagkain. In the case of Unilever, did not say how many sachets it produced in the Philippines, but it mentioned that globally, ang plastic packaging production is roughly around 610,000 tons annually. Then Procter & Gamble naman referred questions to the industry group Philippine Alliance for Recycling and Material Sustainability or ang PARMS or the government's National Solid Waste Management Commission. So wala din po tayong sagot mula dito sa mga malaking companies na to. Kumikita sila, pero nasisira naman ang mismong kalikasan. Here's the thing. We should make them accountable. At kinakailangan po nila na magbigay ng better options pagdating sa atin. Okay? Kasi buhay po natin mga tao ang nakalagay sa peligro dahil po sa existence ng plastic. Tapos na po yung pagkakataon na pinoproblema po natin ng pagbaha dahil sa existence ng plastic. Ang problema na po natin ngayon ay ang quality din ng pagkain natin dahil sa existence ng plastic. The quality of life na meron tayo. In Quezon City, nitong nakaraang taon lang po nagkaroon dito ng study na pati sa hangin ng Quezon City, meron po nakita dito ng microplastics. Marami ng cases ng microplastics na natagpuan sa dugo ng mga tao. At wag po natin hintayin na sa mismong katawan natin makita or ma-detect ang mga plastic waste na to. Ano po yung mga pwede natin gawin? First one, focus po tayo sa kung sino nga ba nag-i-implement ng mga batas na to. Yes, this thing still political. Okay? Enforce recycling, enact responsible plastic use laws, fund innovative plastic recycling and manufacturing techniques. Yung mga corporations na yan na nagbebenta sa atin ng mga pagkain, nagbebenta sa atin ng mga sachet, encourage them to utilize bioplastics. Ibang types ng plastics. Mag-recycle sila. Okay? And be responsible for plastic waste disposal. Siyempre, hindi lamang sila, dapat maging accountable din po tayo, mga consumers. Okay? Yung case po natin na part po tayo ng problema, so part po dapat tayo ng solusyon. We should try to change our consumption behaviors. Iwasan ng pagkakalat, bawasan ng pagkakalat. As much as we can. Okay? Recycle more and reuse more. In some instances nga, mag-upcycle pa tayo. And for us scientists and researchers, sobrang importante po ng mga baseline studies para malaman po natin kung ano nga ba yung mga current na status. At para makahanap din po tayo ng alternatives pagdating sa plastic waste. Okay? Currently, ang mga scientists and researchers in the Philippines, meron po tayo ditong funding regarding the existence po ng tinatawag po natin na plasmics, okay? Plastics in the Marine Environment, Trophic Systems, and Aquaculture in the Philippines na funded po ng DOST tsaka ng NRCP. So it is now baselining and quantification of macro and macroplastics in the Philippines. Then nandito po yung existence ng tinatawag po natin na microCIAP, na ito naman po ay Microbial Transformation of Plastics in Southeast Asia, a Hazard and Solution. So itong pong point naman na ito, inaalam po natin sa buong Southeast Asia, na nakafocus nga po ang isang portion po sa Pilipinas and Bolinao, Pangasinan, kung paano po natin magbibigyan ng baseline quantification and standardization ng quantification protocols ang mga studies na ginagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Then there's Plastic Count Pilipinas, na check nyo na nga lang po dun sa description kung paano nyo po siya ma-access kasi marami po itong mga studies na sila po ay isang website na naglalaman dito ng mga current studies na patungkol po sa plastics research. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. And yun nakita po ninyo kanina na mga data, galing po ito sa Plastic Count Pilipinas. So maaari nyo po siyang ma-check at maaari po kayong makapagdagdag dito ng mga data if you will be early career scientist. Okay? Then in our case, dito nakaraang 2022, then this year din, okay, naging continuous po ang program na to. And luckily, okay, quick brag lang po, that I am actually one of the first individuals po in the Philippines na nakasama po dito sa mismong program na to, which is known as the Prime TP
or ito po yung Plastics Research Intensive Methods Training Program. This is actually funded by DOST NRCP. And ito po ako, okay, na pumunta po kami sa laboratory in Balinaw sa Pangasinan para po malaman kung paano nga ba yung mga techniques pagdating po sa pagkuha ng at pag-alam at pag-quantify ng plastic waste na available sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, ito po kami sa laboratory. Then this now, some of our baseline study na literal po na tirik ng araw, doon po kami kumukuha ng mga samples na kung saan nga ba namin makikita yung mga plastics, saan nga ba available yung mga microplastics and the likes. Okay? Then, during our last day, I am lucky, during our observations or during our stay, I am lucky enough na ma-mentor nga po ni Dr. Deo Onda pagdating po sa part na to. Okay? That we as future scientists po pagdating sa bagay na to, okay? Not sure kung bakit hindi nagre-reflect yung last part. But, yeah. Okay? So kami pong ilan sa mga scientists po or ilan sa mga researchers po na related po pagdating sa bagay na to, we are actually humbled pagdating po dito sa mga bagay na naituro sa amin at naitulong po sa amin ang mismong program na to. And in my case, this is actually one of the reasons kung bakit po during our introduction, ang existence po ng plastics, yung ilan po dun sa mga naging focus po ng mismong study ko. Okay? Or naging focus po mismo nung concern ko regarding the protection of our ecosystem. Okay, so ito nga po yung naging main focus nung research ko. So this is actually Dr. Deo Oda, then this is Ma'am Belen. Actually, maglalagay din ako ng isang video na patungkol naman po sa Wholesome regarding one of our sponsors po during this particular stay. Kami po yung first batch. So, my batchmates actually came from different parts of the Philippines. So, mula po sa Baguio hanggang sa Tawi-Tawi, we are actually represented. Okay, so 16 po kami ng mga plastics researchers sa Pilipinas, young and the same time adult researchers na nag-focus po pagdating sa bagay na to. And I am actually wearing the same polo pagdating po sa case na to. Okay, so this is Dr. Deo Onda. Okay, he is a balik scientist at siya po ngayon ay nasa UP Marine Science Institute. So ito po yung kanilang laboratory in Balinaw, Pangasinan. Then we created this particular project na hopefully ay makonceptualize po namin regarding the existence po ng baseline studies mula Luzon hanggang Mindanao pagdating sa microplastics in the Philippines. Okay, so these are some of the things that I am actually quite passionate about. So yung po ilan sa mga dahilan kung bakit nga ba, ilan po ito sa mga bagay na gusto ko rin na i-share sa inyo. Okay? Knowledge is power at the end of the day. And I am hoping na makita nyo po itong advocacy na to as a help. At sana po ay mabigyan kayo ng panibagong point of view sa kung paano nga ba kayo gumagamit ng mga plastics. Kung paano nga ba kayo nagko-consume ng iba't ibang mga bagay. Responsible consumption. Okay? Kung magiging researchers man kayo or hindi, you can be exposed pagdating po sa mga bagay na to. Pero at the end of the day, babalik at babalik po tayo dun sa pinakaunang question natin. Imagine your life without plastics. We are not antagonizing plastic. We are antagonizing the mismanagement of plastics. So tandaan po natin to. Okay? And with that, thank you for listening to this particular discussion. Okay? So, I'll be sending the links na available po pagdating sa bagay na to. And see you on our next discussion pagdating po kay environmental science or environmental and waste management. So thank you everyone, and I hope na magkaroon po tayo ng responsible choice pagdating po sa mga bagay na to. And I actually provided some discussions po pagdating sa plastic waste management and even microplastics. Lagay ko na lang din po yung link sa episode po pagdating sa podcast ko regarding the existence po ng microplastics. So yun muna, and ay na yan, magpakailanman. Thank you everyone, and see you on our discussion.